Makakasama ho natin ay isang veteran litigator mula po sa UP Law. May 4 na dekada ng legal practice bilang isang litigator, managing partner ng Bukoy Poblador at and Associates Law Offices. Si Attorney Odi Bukoy. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po kung Angel. Opo, Angelo na lang po, Attorney. Ay, hindi ho. Tama ho yung kung Angel. Magandang pakinggan. Gaano ho kalaki ang kapangyarihan ng presiding officer sa isang impeachment trial? Pwede ba nitong maapektuhan ang takbo ng hearing, halimbawa, sa rules, sa pacing, yung paglalahad ng mga witnesses o mga objection? Opo. Malawak ho ang kapangyarihan ng presiding officer sapagkat siya ho ang may kapangyarihan na mag-order ng pag-issue ng mga kautusan like yung writs or summons, mga sabina. Siya ho yung may kapangyarihan dyan. Siya rin ho ang nagpapatupad ng regulasyon ng courtroom. And pagdating ho naman sa ebidensya at sa mga pamamaraan or procedural question, siya rin ho ang merong kakayanan o may kapangyarihan na magkaroon ng mga ruling tungkol sa kung katanggap-tanggap ang ebidensya, kung ito'y competent, ito ba'y material, o ito ba'y may kaugnayan sa nililitis. Siya rin po ang mag-rule sa mga objection, mga motion. Subalit, mayroong tinatawag na Senate override na pagka mayroong itong senator judge na hindi ho sumasang-ayon sa kanyang ruling, pwede ho itong, pwede ho yun. Pwede ho ito pagka may hindi sumasang-ayon, ang gagawin ho ng presiding officer ay divide the house. Sinong umaayon sa kanya, sinong umaayon doon sa nag-object na senador. Pati ho yung questioning, yung pagbulusok ng mga tanong. Ang mga senator judges po, wala silang kapangyarihan under their own rules na magtanong ng direkta doon sa testigo. Ang gagawin ho dyan, isusulat niya yung tanong, ipapasa niya sa presiding officer. So ito ho, ang presiding officer, siya yung magtatanong. In other words, kaya niyang i-filter. Pwede niya i-filter yung tanong kung angkop ba yung objection o yung tanong. Yan, siya ho mag-filter niyan. Tapos ho yung mga time limit. Kasi ho, kung merong senator judge na gustong magpaliwanag sa kanyang motion or clarify a point, siya po yung nag-i-enforce ng 2-minute time limit. Kaya malawak ko ang kanyang, siya ho ang timon. Siya ang timon ng proseso. Okay. Ang issue kasi dito ngayon, kung si Senator Win ba o si Senator Cheese ang pinag-uusapan, Kasi si Senator Win, hindi abogado, lamang si Senator Cheese kasi abogado, Pero kaya lang, may mga issue ho kasi na ikinukulapol kay Senator Cheese. May mga kontrobersya ho siyang kinakaharap. Tama ba yung public perception na pwedeng matingnan yan as parang conflict of interest? Attorney? It's not more of conflict of interest. It's more of yung kaangkupan niya upang maging presiding officer. Bakit ho? Nung nakaraang taon, kung yung mahalala, siya po yung nag-antala nung proseso. Dahil yung kanyang interpretasyon ng forthwith. Sabi niya, hindi yan agad-agad. Tapos siya rin po yung nag-order ng remand na idinalik sa mababang kapulungan. Wala namang remand dun sa rules nila at sa konstitusyon Instead, sabi ang konstitusyon, trial forthwith, agad-agad. Tapos po, in-adjourn niya yung session nang hindi tinatalakay yung articles of impeachment. Di ba? Tapos meron sa kanyang pagkabahala, sa kanyang neutrality o yung kanyang pagiging walang impartial. Oo. Dapat impartial siya, walang kinikilingan. Kung inyong maalala, nagkaroon siya privilege speech, nagtalumpati siya at nandun sa gallery, sa VIP box, si VP Sara. At kanyang kiluligsa yung impeachment process. So may question ho ng neutrality. Tapos may credibility concerns. Bakit? Sa mismo marami siyang hinaharap na akusasyon sa katiwalian. Kung inyong maalala, yung kanyang mga kaso, meron siyang insertion, 1.4 billion, meron ng 586 million, yung sa Bulacan na mga tawag dito, mga flood control projects, hindi ba? Tapos meron direktang testimonya sa kanya, laban sa kanya, si Yusek Bernardo, na siya ay tumanggap ng mga
more or less mga 300 something million pesos. Mm. Kanya ho, direkta at tiyak na akusasyon. Hindi ho ito generalized accusation, no? Hindi ito pangkalahatang akusasyon. Gaya nung sa ibang na i-involve, na implicate sa korupsyon. Yung sa iba ho kasi yung kapantay niya ng posisyon, yung counterpart niya sa Kamara, generalized accusation. Yung kanya direkta at tiyak. May whistleblower Okay. Yung bang kung halimbawa siyang maging presiding officer, pwede bang magamit na basihan yun for immunity from hearing nung kanyang mga kaso sa Sandigan Bayan? As ombudsman? Wala ho. Wala Akong katuturan yan. Okay. Dahil ang kanyang pananagutan ay katiwalian. It has nothing to do with the impeachment trial. Ngayon, ang nabanggit nyo, ang isang choice is si Senator Gatchalian. Subalit nga, ang problema, hindi sa abogado, but there's another choice. May mas logical na pamimilian. Yung kanyang katukayo, Francis din, pero Pangilinan. Si Senator Kiko Pangilinan. Kiko, opo. Siya ay nagsanay, nag-aral siya sa UP College of Law. Pareho lang sila. Si Senator Kiko, merong malinaw na advokasya sa malinis na pamamaraan ng o pangangasiwa sa pamahalaan. Yung mga advokasya niya. And wala siyang bahid ng korupsyon. Sa mahigit na 10 dekada niyang nasa Senado, hindi ho siya nagkaroon ng skandalo. Okay. So, dalawa na yun. Mas logical na maging presiding officer si tukayo niya na Senator Kiko Pangilinan. Dahil may kakayanan, senador, at may karanasan. Dahil siya ho ay dating naging senator judge nung impeachment trial ni dating Chief Justice Corona. Di ba? So sa inyo, kung kayong tatanungin, mas matimbang sa inyo si Senator Pangilinan. Opo. As presiding officer. Opo. Ang pinakamahalaga dyan yung impartiality. Okay. Dapat hindi ka lang walang kinikilingan, dapat magmukha ka rin walang kinikilingan. At wala kang bahid ng katiwalian. Meron pa bang iba? Ibang abogado na po pwedeng maging presiding officer? Sila, Yun nga lang. Dalawa lang sila ngayon na kasalukuyang Senado. Dalawa lang silang abogado. Hindi gaya nung dati, maraming abogado. Si Tolentino, oo, nandun. Opo. The late Juan Ponce Enrile. Juan Ponce Enrile. Oo. Opo. Si Senator Pia naman, abogado, pero nasa kabilang banger, di ba? Oo, yung magkapatid na Cayetano. Ayan ho ay pinagbubutuhan kung sino yung presiding officer. Kung inyo maalala, inamyendahan nila yung kanilang internal rules of impeachment na hindi limitado sa Senate President yung pagiging para mamuno sa impeachment trial. Sinabi nila, they can nominate, they can choose. Kaya palagay ko yun ang dahilan kung bakit nila inamyendahan yung kanilang rules Dahil wala nang kakayanan bilang abogado, walang legal background, si Senator Gatchalian. Okay. Medyo technical ho yan Technical yung pag-ikaw presiding officer. Dapat may training ka as a lawyer Oo. Okay. At least, ayun, bagong direksyon. Kasi nababanggit lang si Senator Win at saka si Senator Chis. Ang panibagong option, Senator Kiko. Ayan, okay. Correct. Attorney Bukoy, thank you for joining us. Magandang umaga po. Magandang umaga. Apo, thank you. Salamat po. Si Attorney Odi Bukoy.